Isang ordinaryong gabi noong buwan ng Setyembre taong 2022. Binalot na matinding takot at kaguluhan ang isang sikat na budget hotel sa mataong distrito ng Malate, Maynila. Ang tahimik at malamig na gabi ay bigla nabasag ng umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Hindi ito simpleng sigaw na magkasintahan na nag-aaway. Ito ay hiyaw ng isang taong nakakaranas ng hindi matatagalang sakit at takot. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na kalabugan, tunog ng mga nababasag na gamit, at mga yabag ng paa na tila nagkakarambola sa loob ng masikip na silid. Ang mga staff ng hotel, kasama ang gwardya, ay agad na tumakbo patungo sa pinagmumulan ng ingay. Nang buksan ang pinto, isang hindi malilimutang eksena ang bumungad sa kanila. Isang lalaki ang nakahandusi sa sahig, namimilipit at pilit na itinago ang kanyang pribadong bahagi habang umiiyak sa sakit. Siya ay kinilalang si Gabriel Mendoza. Sa gilid ng kama, ang kanyang kasamang babae na si Vanessa Rojas ay ganoon din ang sinapit, umiiyak, tuliro, at sapu-sapu ang kanyang ibabang kasuotan na halatang nakakaranas ng matinding hapdi na hindi maipaliwanag. Ngunit habang nagkakagulo sa loob ng hotel room, sa madilim na bahagi ng parking lot sa labas, isang babae ang tahimik na nakatayo. Walang emosyon ang kanyang muka, walang luha sa kanyang mga mata. At dahan-dahang naglalakad palayo habang hawak ang kanyang cellphone. Siya ay si Clara Mendoza, ang legal na asawa ni Gabriel. Siya ang utak sa likod ng misteryosong hapdi na nagpabagsak sa dalawang nagtaksil sa kanya. Paano nauwi ang isang kwento ng pag-ibig sa isang kriminal na investigasyon at isang makasaysayang hatol sa korte? Manatiling nakatutok dahil hihimayin natin ang bawat detalye ng kwentong ito dito lang sa ating channel. Upang maunawaan natin ang lalim ng galit ni Clara, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Ang mag-asawang Clara, 39 na taong gulang, at Gabriel, 42 taong gulang, ay naninirahan sa isang tahimik na subdivision sa lungsod ng Quezon. Ikinasal sila noong taong 2011 sa isang marangyang seremonya na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Sa unang 5 taon ng kanilang pagsasama, biniyayaan sila ng 2 anak. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay at kakilala, sila ang ehemplo ng isang perpektong pamilya. Si Clara ay isang full-time na may bahay. Ipinagpalit niya ang kanyang sariling karera upang matutukan ang pagpapalaki sa kanilang mga anak at masigurong maayos ang takbo ng kanilang tahanan. Si Gabriel naman ay isang field-based sales agent para sa isang malaking kumpanya ng mga makinarya. Dahil sa kalikasan ng kanyang trabaho, madalas siyang bumiyahe sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas. Siya ang pangunahing inaasahan ng pamilya pagdating sa usaping pinansyal. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang idikit, ngunit makikita mo pa rin ang mga lamat sa refleksyon nito. Ngunit habang lumilipas sa mga taon, ang mga lamat sa kanilang relasyon ay unti-unting lumitaw. Nagsimula ito sa mga maliliit na pagbabago at ikinikilos ni Gabriel. Madalas na siyang umuwi ng hating gabi at kung minsan ay hindi na umuwi sa loob ng ilang araw gamit ang palusot na mayroon siyang out-of-town project o bigla ang pagpupulong sa mga kliyente. Napansin din ni Clara na naging masela ng kanyang asawa sa kanyang cellphone. Palagi nakataob ito kapag inilalapag sa mesa at binago ang password ng hindi sinasabi sa kanya. Hindi tanga si Clara. Ang kanyang kuto bilang isang asawa ay unti-unting nakakita ng mga konkretong patunay. Isang gabi, habang naglalabas siya ng mga damit ni Gabriel, may nakuha siyang mga resibo ng mga motel at mamahaling restaurant na hindi naman niya pinuntahan kasama ang asawa. Sa ibang pagkakataon, nakakita siya ng mga bakas ng kolorete sa kwelyo ng polo nito at kakaibang amoy ng pabango ng babae na hindi kailanman niya ginamit.
Nang subukan ni Clara na harapin at tanungin ng asawa tungkol dito, galit at pabalang na sagot ang kanya natatanggap. Ginamit ni Gabriel ang kanyang posisyon bilang breadwinner upang gipitin sa emosyon at psikolohikal na aspeto si Clara. Madalas nitong sabihin na nag-iimbento lamang si Clara ng mga kwento dahil wala itong ginagawa sa bahay kundi mag-isip na masama. Dahil sa takot na tuluyang iwanan sila at mawala ng panustos ang kanyang mga anak, pinili muna ni Clara ang manahimik. Ngunit ang bawat patak ng kanyang luha sa gabi ay nag-iiwan ng malalim na sugat at puot sa kanyang puso. Hindi lang emosyonal na pasakit ang dinanas ni Clara. Napansin niya rin na unti-unting lumiliit ang perang ibinibigay sa kanya ni Gabriel para sa mga pangangailangan ng bahay at pag-aaral ng kanilang mga anak. Madalas magdahilan ang lalaki na mahina ang benta at walang komisyon. Ngunit sa katotohanan, nalaman ni Clara mula sa isang common friend na bukod sa galante si Gabriel sa isang mas batang babae na kinikilalang si Vanessa, dito na nagsimulang mapuno ang salop. Napagtanto ni Clara na habang siya ay nagtitiis at nagtitipid sa bahay kasama ang mga anak, ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa piling ng iba gamit ang perang dapat ay para sa kanilang pamilya. Isang hapon noong buwan ng Agosto taong 2022, habang naglilinis si Clara sa loob ng kanilang master bedroom sa lungsod ng Quezon, nagpasya siyang mag-ayos ng aparador ng kanyang asawa. Sa pinakailalim na bahagi nito, sa likod ng mga lumang tumpok ng pantalon, may nakapa siyang isang misteryosong kahon ng sapatos na nakatago at may lock. Gamit ang isang maliit na hairpin, nagawa niyang buksan ang kahon. Ang bumungad sa kanya ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Sa loob ng kahon ay mayroong mga lubricant gel, mga suplementong pampagana sa pakikipagtalik, at ilang adult toys o mga laruan para sa matatanda na malino na hindi naman nila ginagamit na mag-asawa. Ito ang pinakamatibay na kumpirmasyon na kailangan ni Clara. Doon mismo sa tabi ng kanilang kama, hindi siya sumigaw o nagwala. Sa halip, pinalitan ng isang malamig at kalkuladong galit ang kanyang emosyon. Kinuha ni Clara ang bote ng lubricant gel. Dinala niya ito sa kusina at banyo. Maingat niyang binuksan ang takip nito. Mula sa kusina, kumuha siya ng ilang piraso ng pinakamaanghang na siling labuyo. Dinurog ito ng husto at kinuha ang purong katas. Hinaluan niya rin ito ng kaunting matapang na cleaning agent o likidong panlinis na may kemikal na nagdudulot ng matinding iritasyon sa balat kapag hindi nahugasan agad. Gamit ang isang maliit na heringgilya, isinali niya ang mapanganib na timpla sa loob ng bote ng lubricant gel at maingat na nireseal ang takip upang magmukhang hindi nabuksan. Ipinahid niya rin na natitirang halo sa mga adult toys na nasa loob ng kahon bago ito ibinalik na maayos sa aparador. Kasabay nito, naging mas mapagmatsyag si Clara. Isang gabi habang tulog na tulog si Gabriel dahil sa kalasingan, nagawa niyang silipin ang cellphone nito gamit ang pattern lock na kanyang sadyang sinaulo sa mga nakaraang araw. Doon niya nakita ang mga palitan na malalaswang mensahe sa pagitan ng kanyang asawa at ni Vanessa. Natuklasan niya ang kanilang plano. Magkikita ang dalawa sa kalagitnaan ng Setyembre taong 2022 sa isang partikular na budget hotel sa Malate, Maynila. Dumating ang itinakdang gabi noong Setyembre taong 2022. Maaga nag-ayos si Gabriel, nagpabango at nagsuot ng kanyang pinakamagandang kasuotan. Nakita ni Clara ang palihim na pagkuha ng kanyang asawa sa nakatagong kahon sa aparador. Nagpaalam ang lalaki na mayroon itong emergency meeting sa isang kliyente sa Maynila. Tumango lamang si Clara na may kasamang peking ngiti. Pagkaalis ni Gabriel, sumunod si Clara gamit ang isang ride-hailing app. Sinundan niya ang kanyang asawa hanggang sa makarating ito sa tapat ng hotel sa Malate, Maynila. Doon, nakita niyang bumaba rin sa isang sasakyan si Vanessa at magkasamang pumasok ang dalawa habang magkahawak kamay. Si Clara naman ay nanatili sa labas, nakatayo sa isang madilim na sulok ng parking area, naghihintay sa tiyak na pagsabog ng kanyang binuong plano. Gaya ng ating naikwento sa simula,
Hindi nagtagal ay narinig ang nakatitingin sigaw mula sa kwarto ng dalawa. Ang timpla ng sili at kemikal ay reaksyong gumana nang magsimula silang gumamit ng mga kontrabandong gamit mula sa kahon. Ang hapdi at sunog na naramdaman ng kanilang mga sensitibong bahagi ng katawan ay naging sanhi ng kanilang matinding pagkataranta at kahihiyan. Dahil sa takot at kahihiyan, si Vanessa ay nagmamadaling nagbihis at tumakas gamit ang likurang pinto ng hotel upang hindi abutan ng mga responding pulis, habang si Gabriel naman ay dinala sa lobby habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Nang dumating ang mga otoridad, laking gulat ni Gabriel na makita niya si Clara na kasama na ng mga pulis sa labas. Kalmado at handang harapin ang anumang kahihinatnan. Sa loob ng presinto ng pulisya sa Maynila, sinubukan ni Gabriel na baliktarin ang sitwasyon. Naghahain siya ng reklamo laban sa kanyang asawa para sa physical injuries at illegal interference na pinapalabas na biktima siya ng isang mapanganib at nakamamatay na biro na naglagay sa kanyang kalusugan sa panganib. Mapalad ang lalaki dahil matapos siyang masuri sa pinakamalapit na ospital. Ang pinsala ay hindi naman permanente ngunit nag-iwan ng matinding pamamaga at sugat na nangangailangan ng ilang linggong gamutan. Ngunit habang isinasagawa ang investigasyon, ang mga binuong kwento ni Gabriel ay unti-unting gumuho. Nang tanungin siya ng mga investigador kung bakit siya nasa hotel room na iyon, kung ang dahilan niya ay sa asawa ay isang business meeting, hindi na siya nakakasagot. Nang hanapin ng kanyang kasamang babae na si Vanessa, mas lalo siyang nauutal. Dito na inilabas ni Clara ang kanyang tunay na alas. Iniharap niya sa mga investigador at sa piskalya ang isang makapal na folder. Naglalaman ito ng mga screenshot ng mga malalaswang mensahe ni Gabriel Mendoza at Vanessa Rojas. Mga kopya ng resibo ng mga nakaraang booking sa hotel na nagpapatunay ng paulit-ulit na pakikiapid. Ang record ng bank account at mga remittance na nagpapakita na binawasan ni Gabriel ang sustento sa kanyang sariling mga anak upang ibigay kay Vanessa. At ang mga salaysay ng mga kapitbahay ukol sa emosyonal na pagmamaltrato at panunumbat ni Gabriel kay Clara. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang ito, ang unang reklamo ni Gabriel laban sa asawa ay tuluyang ibinasura ng piskalya dahil sa kawalan ng sapat na batayan at dahil na rin sa katotohanan. Ang insidente ay bunga ng kanyang sariling iligal at immoral na gawain. Sa halip, ang kaso ay bumaliktad laban sa kanya. Noong unang bahagi ng taong 2023, formal na sumuko at humarap sa korte si Vanessa matapos ang ilang buwang pagtatago dahil sa takot sa iskandalo. Sinubukan niyang magdepensa sa korte na wala siyang alam na may pamilya na pala si Gabriel at pinagdiitang biktima lamang din siya. Ngunit sa pamamagitan ng mga nakalap na mensahe kung saan binabanggit nila ang tungkol sa pagtatago sa legal na asawa, hindi naging kapani-paniwala ang kanyang depensa sa harap ng hukom. Matapos ang higit isang taon na masusing paglilitis sa Regional Trial Court ng Lungsod ng Quezon, sa wakas ay nagbaba ng pinal na hatol ang korte noong huling bahagi ng taong 2024 at ito ang tunay na hustisya na iginawad ng batas. Napatunayan ng korte na ang ginawang paulit-ulit na pagtataksil ni Gabriel, ang paggigipit niya sa pananalapi ng pamilya at ang emosyonal na manipulasyon na kanyang ginawa kay Clara Mendoza ay isang malinaw na paglabag sa RA 9262. Ang hatol na 6 na taong pagkakakulong ay naging huling pako sa krus ng kanyang karera at reputasyon. Si Vanessa Rojas naman, sa ilalim ng parusang distyero ay literal na itinapon palayo at ipinagwalang tumapak sa buong rehiyon kung saan naninirahan ang pamilya ni Clara. Isang malaking kabawasan sa kanyang kalayaan at permanenteng mantsa sa kanyang pangalan. Para kay Clara, hindi naging madali ang tahakin ng landas ng legal na labanan. Hinarap niya ang hiya ng lipunan, ang bigat ng pagiging nag-iisang magulang habang umuusad ang kaso, at ang sakit na nakaraan. Ngunit sa huli, pinatunayan niya na ang isang asawang tahimik ay hindi nangangahulugang mahina. Sa pamamagitan ng kanyang talino, pasensya at tapang na gamitin ang lakas ng batas, nabawi niya ang kanyang dignidad at ang seguridad ng kanyang mga anak. Ang kwentong ito ay isang babala sa lahat.
Ang pagtataksil at panluloko sa pamilya ay maaaring magsimula sa isang lihim na sarap. Ngunit tandaan ninyo, palagi may nakalaang mapait at masakit na kabayaran kapag ang katotohanan at ang batas na ang mismong humagupit. Ano ang masasabi ninyo sa naging hatol ng korte at sa naging paraan ng paghihiganti ni Clara Mendoza? Ibahagi ang inyong mga opinion sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para sa marami pang mga kwento ng totoong katarungan dito sa Pilipinas. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagsalaysay, naniniwalang sa huli, ang katotohanan ang palaging nagwawagi.